Breaking news, Russia sumali na sa Iran. Israel dapat bang mabahala? Ang Iran ay naglunsad ng mga naval drill sa Indian Ocean, nakasama ang Russia at Oman sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ang naval drill ay tinawag na IMEX 2024 ay nagsimula ngayong araw, nakasama ang iba pang 9 na bansa na nag-oobserba naman. Ayon sa state television ng Iran, ang ginagawang naval exercises ay kiniklaim to be a display of goodwill and capabilities to safeguard peace. Gayunpaman, ang IMEX 2024 ay higit pa sa isang routine military exercises dahil ito ay isang strategic move na pagsamahin ang dalawa sa pinakamalakas na kalaban ng NATO. The drill will boost collective security in the region, expand multilateral cooperation, and display the goodwill and capabilities to safeguard peace, friendship, and maritime security. Ayon sa English Language Press TV, ang mga naval military drills na ito ay binibigyang diin ang mga intensyon ng mga bansa na gampanan ang isang assertive role sa pag-secure ng mga key maritime passages crucial for global commerce. Ilang araw bago ang naval military exercises, ang Russia ay nag-warning sa Israel na huwag magtangkang umatake sa Iran. Dahil kung gagawin ng Israel ito, sasali ang Russia. Ito na kaya ang sinasabi ng Russia na sasali siya sa Iran? O nakabantay lang ang Russia kung sakaling umatake ang Israel? Anong sa tingin nyo? I-comment nyo naman ang nasa isip nyo. Sa kabilang banda naman, gawa ng pagkakapatay kay Hamas leader Yahya Sinwar, nangako ang Hezbollah na mas paiigtingin pa ng mga ito ang gera laban sa Israel. Ayon sa pahayag ng ilang political leader, ang nangyaring pagpatay kay Yahya Sinwar ay maaaring magbigay daan upang magkaroon ng ceasefire sa Gaza. Ngunit batay naman sa pahayag na isinagawa ni Prime Minister Netanyahu. Matapos ma-identify na si Sinwar nga ang napatay, wala pa daw silang planong tumigil hanggang hindi pa naibabalik ang mga hostages ng Hamas. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. Batay naman sa maraming eksperto, ang pagkakapatay daw kay Sinwar ay maaaring mas magpalubha pa ng kaguluhan sa Middle East. Samantala, ayon kay US State Department spokesperson Matthew Miller, binati daw ni US President Joe Biden si Netanyahu sa tagumpay ng operasyon nito, kung saan buhay ni Sinwar ang naging resulta. Isa din daw si Sinwar sa naging balakid sa pagkakaroon ng ceasefire sa Gaza at Israel. A few things about that. First of all, as you know, we've been trying to achieve a ceasefire that returns the hostages home, alleviates the suffering of the Palestinian people, and ends the war for many months now. And the chief obstacle to reaching that ceasefire and bringing it into the war has been Sinwar, who has refused to negotiate at all in recent weeks and has said no time and time again. That obstacle has obviously been removed. Samantala, nanindigan naman ang Iran sa kanilang misyon sa naturang rehiyon. Ngunit narito naman ang pahayag ni Netanyahu tungkol sa bagay na yan. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. Sa video na ito,
Makikita ang Israeli rollers, bulldozers at trucks na naglalatag ng bagong kalsada sa kahabaan ng Gaza-Egypt border bilang bahagi ng pagtatayo ng isang buffer zone na tinatawag na Philadelphia Corridor. Ang lawak at tagal ng construction ay nagpapahiwatig na ang presensya ng Israeli forces dito ay pangmatagalan. Ganito ang itsura nito tuwing araw. Sa pamamagitan ng mga bagong estrukturang ito, makikita ang plano ng Israel para sa Gaza. Isang control system na ang goal ay limitahan ang galaw ng mga tao at pangalagaan ang seguridad sa pamamagitan ng malawakang surveillance at checkpoints. Kung lalayo pa tayo ng kaunti, makikita natin na nagtayo ang Israel ng mga road networks sa buong Gaza Strip. Ang ilan dito ay napakalawak, kabilang na ang buffer zone sa gilid ng enclave. Ito'y pinalalagyan ng checkpoints, watchtowers, bases at iba pang surveillance tools. Sa mga strategic na corridors na to, kaya ng Israeli Army na bantayan ang anumang bahagi ng Gaza nang hindi kailangan kontrolin ang buong teritoryo. Ang idea dito ay sa post-war Gaza, tuwing lalabas ang mga Hamas fighters mula sa ilalim ng lupa at maghahanda para magpaputok ng rockets, madedetect sila ng mga Israeli sa loob ng ilang minuto lang at makakapag-counter-strike agad. Naniniwala ang pamunuan ng Israel na dahil sa mga corridors na to, magiging mas malabo na ulit ang mga pag-atake ng Hamas o kung magkakaroon man, mas kaunti na ang pinsala. Makakabalik na rin ang mga Palestinian civilians. Kahit na maninirahan sila sa mas maliliit na bahagi ng teritoryo, magkakahiwalay ang bawat isa. Ganito ang conflict. Ang panalo, siya ang nagdidikta ng mapa. Samantala, sa north naman, sumiklab na rin ang labanan. Pumasok ang Israeli forces sa teritoryo ng Lebanon at gumanti ang Iran sa pamamagitan ng missile attack sa Israel. Lumalawak na ang battle space. Ang master plan ng Israel para sa Gaza ay tuloy-tuloy na. Pagkatapos ng missile attack ng Iran sa Israel, humigit kumulang 600 articles ang nailathala sa buong mundo. Habang makikita natin na may mga perspectives mula sa ground ng Iran at Israel, napansin ko rin na ang kanang kamay ni Sinwar, si Rawi Mustaha, ay kumpirmadong napatay sa isang airstrike kasama ang iba pang key Hamas officials. Isa-isa nang tinatarget ng Israel ang mga leader ng Hamas. Pero kakaunti lang ang articles tungkol dito at tila napapabayaan ito ng ilang left-wing media. Habang patuloy na naglalaban ang Israel at Hamas sa open fight, may mga matitinding negosasyon din na nagaganap behind the door. Karamihan dito ay tungkol sa mga Israeli buffer zones sa loob ng Gaza na kilala bilang extrajudicial corridors. Seryoso si Netanyahu sa dalawa, pero ang pangatlong corridor ay ginagawa na at dalawa pa ang nakaplano. Sa pamamagitan ng mga corridors na to, magkakaroon ng paraan ang Israel para permanenteng kontrolin ang buhay sa Gaza habang may kakayahan ang mga sundalo nila na mabilis na mag-deploy sa kahit saan sa enclave. Isa sa mga isyong pinag-uusapan ay ang Philadelphia Corridor at kung sino ang magkakaroon ng kontrol dito. May sukat itong humigit kumulang 14 kilometers ang haba at 100 meters ang lapad. Binabaybay nito ang Rafah Municipality ng Gaza at ang Sinai region ng Egypt. Tumutuloy ito mula sa Mediterranean Sea hanggang sa Kerem Shalom Crossing na meeting point ng Gaza, Egypt at Israel. Kasama rin sa corridor ang Rafah Crossing, ang tanging transit point sa pagitan ng Egypt at Gaza. Pero paulit-ulit itong binubuksan at sinasarado, depende sa security situation. Sa ilalim ng kasunduan noong 1979, pinayagan ng Israel na mag-deploy ng limitadong puwersang militar sa corridor pero hindi hihigit sa 4 na infantry battalions, kasama ang angkop na military infrastructure. Pero bawal silang mag-deploy ng tangke, artillery o anti-aircraft missiles. Kaya naman, ang operasyon ng Philadelphia Corridor ay pinangangasiwaan ng Egypt at ito'y naging mahalagang bahagi ng Israeli-Egyptian Peace Treaty. Noong 2005, inalis ng Israel ang kanilang hukbo mula sa Gaza bilang bahagi ng disengagement plan. Kasama sa pag-alis na to ang Philadelphia Corridor at ang pag-withdraw ng humigit kumulang na 9,000 Israeli settlers mula sa 25 illegal settlements sa Gaza. Pagkatapos noon
ang Egypt na ang nag-assume ng full responsibility sa corridor at sumunod na isinama ang Palestinian Authority. Di nagtagal, pinirmahan ang pangalawang kasunduan sa pagitan ng Egypt at Israel na pinayagan ng Egypt na mag-deploy ng 750 border guards para magpatrol sa corridor laban sa terorismo at iba pang non-military purposes. Lumawak ang responsibilidad ng Egypt kasama ang pagpigil sa smuggling at infiltration. Ngunit nang tuluyan ng makontrol ng Hamas ang Gaza Strip, pinaalis nila ang Palestinian Authority. Tumugon ng Israel sa pamamagitan ng land-air-sea blockade ng Gaza Strip. Walang nakakapasok o nakakalabas ng walang pahintulot ng Israel. Paminsan-minsan, binubuksan ng Egypt ang Rafah crossing. Dahil sa pagkakaipit sa pagitan ng Egypt at Israel, nag-isip ang Hamas ng bagong strategy. Nagsimula silang magtayo ng mga tunnels sa pagitan ng Gaza at Sinai ng Egypt. Ginagamit ang mga tunnels na to para sa smuggling ng mga goods at armas, pero ang scale nito ay sobrang laki. Mula 2011 hanggang 2015, sinira ng mga puwersa ng Egypt ang mahigit 2,000 tunnels ng Hamas. At yan pa lang ang mga natuklasan. Gamit ang mga tunnels na to, nagbago ang mga realidad sa ground na binuo ng Hamas. Hindi na ang Rafah crossing ang tanging daanan papasok at palabas ng Gaza. Mas mahalaga pa, wala ng kontrol dito ang Egypt o Israel sa mga tunnels. Ayon kay Netanyahu at sa kanyang gabinete, ang Philadelphia Corridor at ang mga tunnels ng Hamas sa ilalim nito ang itinuturing na pinakamahinang bahagi ng chain na pumapalibot sa Gaza. Kaya noong nagsimula ang kasalukuyang labanan, binalik ng Israel ang kontrol sa corridor noong May 2024. Ngayon, iginigiit nila na kailangan manatili sila roon upang pigilan ang Hamas sa pag-replenish ng kanilang mga nawalang resources. Sinasabi ng gabinete ni Netanyahu na kung walang kontrol ng Israel sa Philadelphia Corridor, makakapag-armas ulit ang Hamas at makakapagtayo ng military force at infrastructure sa loob ng ilang taon na magdudulot ng pangmatagalang panganib sa seguridad ng Israel. Ngunit hinihingi ng mga negosyador na tanggalin lahat ng puwersang Israeli sa koridor at ibalik ito sa kontrol ng Hamas bilang bahagi ng isang matagalang ceasefire. Hindi rin natuwa ang Egypt sa patuloy na presensya ng Israel sa koridor. Ang sabi ng mga Egyptians, ang permanenteng malakihang presensya ng Israeli military sa lugar ay lalabag sa 1979 Peace Treaty. Kung tutuusin, tama naman ang punto nila. Ang Philadelphia Corridor ay nagsilbing buffer zone sa pagitan ng Egypt at Israel ng mahigit 4 na dekada. Pinapanatili ito sa pamamagitan ng dalawang bilateral agreements ng mga diplomat mula sa Egypt at Israel. May mga iba't ibang kompromiso ng iminungkahi mula noong May, kasama na ang pag-pullback ng karamihan sa mga Israeli forces kapalit ng paglalagay ng Israeli watchtowers sa borderline. Pero tinanggihan ito ng Egypt. Hindi basta-basta maibabalik ng Israel ang sitwasyon sa dati bago nagsimula ang kasalukuyang labanan. Pakiramdam ng mga Israeli, kailangan nilang tiyakin ang seguridad ng kanilang border communities. Kaya ginagawa nila ito ng mag-isa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng buong koridor. Sa madaling salita, Israel na ang may kontrol sa Philadelphia Corridor. Ang plano ng Israel para sa Gaza ay tanggalin ang presensya ng Hamas at siguraduhin na hindi na ito muling makakapagtayo ng puwersa. Mahalaga sa planong ito ang kontrol sa Philadelphia Corridor, pero hindi lang yon. Sa bandang hilaga, naroon ang Netzerim Corridor. Itinatag ito dahil sa kasalukuyang labanan. May sukat itong humigit kumulang 6 kilometers ang haba at 2 kilometers ang lapad mula sa Israeli boundary hanggang sa Mediterranean Sea. Hahati ito sa Gaza City mula sa natitirang bahagi ng Gaza Strip. Ang pangalan na Netzerim ay pahiwatig sa hinaharap. Ang Netzerim ay isa sa mga illegal Israeli settlements na dati nang nasa Gaza Strip bago umalis ang Israel noong 2005. Kaya't ang pagbabalik ng pangalan ay tila senyales na maaaring muling isaalang-alang ng mga Israeli ang pagtatayo ng bagong settlement sa Gaza. Ang Netzerim Corridor ay strategic dahil may 5 pangunahing military bases na itinayo rito.
na nagsisilbing sentro ng seguridad upang bantayan ang paggalaw ng mga tao at kalakal mula sa hilagang bahagi ng Gaza patungong timog. Ang bawat base ay hindi lamang nagsisilbing checkpoint, kundi nagsusukat din ng lahat ng aktibidad sa buong koridor, gamit ang mga surveillance system at drones para tiyakin na lahat ng papasok at palabas ay nasusuri. Ang malawakang paglilinis ng lupa at pagtatayo ng mga watchtowers sa paligid ng mga ito ay malinaw na indikasyon na ang presensya ng Israeli forces dito ay para sa pangmatagalan, hindi pansamantala. Kahit matapos ang kasalukuyang kaguluhan, kahit bumalik man ang mga Palestinian civilians sa kanilang mga tahanan na maaaring sira-sira na, mananatili ang kapangyarihan ng Israel na pamahalaan ang buong Gaza sa pamamagitan ng ganitong corridors, nang hindi kinakailangang direktang sakupin ang bawat sulok ng lugar. Ito ang epektibong paraan ng Israel para masiguro ang kontrol sa mga strategic na lokasyon habang sinusubukan nilang ipatupad ang isang long-term security plan. Ang sabi pa ng ilan, idinagdag ni Netanyahu ang mga negotiating points na ito para guluhin ang ceasefire talks. Ngayon, ito na ang pangunahing hadlang sa pagkakaroon ng truce deal. Kahit ang mga Amerikano ay nahihirapan sa bagong mga puntos na to, ang planong inaprubahan ng Administrasyong Biden para sa negotiations, pati na ang UN Security Council resolutions, ay hindi binanggit ang presensya ng Israel sa Philadelphia at Netzerim corridors. Pero patuloy pa rin ang pagpupursige ni Netanyahu. Kapag walang enforcement, ang mga batas ay parang mga magalang na mungkahi lang. Samantala, nagtatrabaho na rin ang gobyerno ng Israel sa isang ikatlong buffer zone na kontrol na ng mga Israeli forces ang port ng Khan Yunis at na-vacate at na-clear na nila ang mga lupaing papunta sa bayan ng Kisufim sa Israel. Maraming gusali ang nawasak at halos napatag na ang buong lugar. Mukhang magtatayo ng bagong koridor sa teritoryong ito. Ang bahagi ng Gaza Strip na tatahakin ng Kisufim Corridor ay kilala bilang isa sa mga pinakamasisikip at masestratehikong lugar ng enclave. Ang daang ito ay dinisenyo upang direktang ikonekta ang mga puwersa ng Israel sa Khan Yunis na magbibigay sa kanila ng mabilis na akses upang makaresponde sa anumang banta o paggalaw sa loob ng Gaza sa loob ng ilang minuto lamang. Bagamat hindi pa tiyak ang eksaktong lapad ng Kisufim Corridor, marami ang nagsasabi na ang lapad at infrastruktura nito ay maaaring kahalintulad ng Netzerim Corridor, na may matibay na presensya ng mga Israeli outposts at militar. Ang bahagi ng Gaza Strip na tatahakin ng Kisufim Corridor ay kilala bilang isa sa mga pinakamasisikip at masestratehikong lugar ng enclave. Ang daang ito ay dinisenyo upang direktang ikonekta ang mga puwersa ng Israel sa Khan Yunis na magbibigay sa kanila ng mabilis na akses upang makaresponde sa anumang banta o paggalaw sa loob ng Gaza sa loob ng ilang minuto lamang. Bagamat hindi pa tiyak ang eksaktong lapad ng Kisufim Corridor, marami ang nagsasabi na ang lapad at infrastruktura nito ay maaaring kahalintulad ng Netzerim Corridor, na may matibay na presensya ng mga Israeli outposts at militar. Sa pagpapatupad ng tatlong pangunahing buffer zones, ang Philadelphia, Netzerim at ang paparating na Kisufim Corridors, epektibong mahahati ang Gaza Strip sa tatlong malaking sektor o blok. Ang sistemang ito ay lilikha ng physical barriers na hindi lamang pumipigil sa galaw ng mga militanteng grupo, kundi nagbibigay daan din sa mga Israeli forces na mapanatili ang mahigpit na kontrol sa mga pangunahing kalsada at intersection ng Gaza, na nagiging isang mahalagang taktika sa pagkuha ng dominasyon sa enclave. Sa pamamagitan ng ganitong dibisyon, magiging mas madali para sa Israel na makontrol ang aktibidad sa iba't ibang bahagi ng Gaza nang hindi direktang nagsasagawa ng total occupation. Kung mangyayari ito, mas lalong mapapahusay ang kontrol ng Israel sa galaw ng mga tao at trade, lalo na sa paghihiwalay ng Rafah crossing mula sa Khan Yunis. Depende sa magiging resulta ng labanan at negosasyon, ang koridor na ito na wala pang pangalan
ay maaaring pagtayuan ng bagong Israeli military infrastructure sa mga susunod na taon. Mayroon ding usapin tungkol sa paglikha ng ikalimang koridor na maghihiwalay sa bayan ng Beit Hanun mula sa Gaza City. Kung itatayo ito na pahilis, ito'y lilikha ng isang maliit na bulsa ng teritoryo na posibleng italaga para sa Israeli resettlement. Masyado pang maaga para magsalita ng tiyak tungkol sa dalawang pahilis na corridors. Pero ilang Israeli hardliners ang nagpahayag ng suporta para sa mga planong ito. Ang kabuuan ng 3 o posibleng 5 corridors na ito ay magbibigay sa Israeli forces ng kakayahang mabantayan ang anumang bahagi ng Gaza Strip at makaresponde ng ilang minuto lang sa anumang banta. Sa madaling salita, ginagawang parang isang fish tank ng Israel ang Gaza na may surveillance sa lahat ng panig. Sa kabuuan ng laban nito laban sa Hamas, Israel ay tila naglalaro ng long game. Sasabihin ng iba na slow game ito. Sa ngayon, epektibong napababa na ng Israel ang Hamas mula sa isang hukbo na kayang magpaputok ng libu-libong rockets kada oras tungo sa isang insurgency na makakapagpaputok na lang ng iilang rockets sa mga espesyal na pagkakataon. Para sa mga Israeli, ang susi ngayon ay pigilan ang Hamas na muling maggrupo at mag-replenish ng resources. Sa teorya, tuwing lalabas ang isang Hamas fighter mula sa kanilang mga underground tunnels, magkakaroon lang sila ng ilang minuto para makapagsagawa ng rocket launch bago muling magtago. Ito ang mga kondisyong ipinataw ng mga koridor sa Gaza. Ngunit karaniwang hindi sumasang-ayon ang mga plano sa aktwal na implementasyon. Bagamat maaaring mangyari na bumalik ang mga Palestinian civilians at Israeli settlers sa Gaza sa hinaharap, ang mga corridors ay posibleng maging sentro ng mga hinaharap na pag-atake. Hindi rin nito nalulutas ang mga fundamental na issue sa pagitan ng mga Israeli at Palestinians. Magpapatuloy o mas lalo pang titindi ang hidwaan ng dalawang komunidad. Ang pagkamuhi ay mananatili. Na nga pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap ng mga customer service ng Tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na-late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng Tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!